Dadaanan ko ba ito dito? Dalas. Imbis na magpahinga ka. Nasa rin Paris na tayo. Woo! Yan yung beach na pumunta natin. Doon tayo galing. Hi guys, good morning. It's a Sunday and another day naman, another gala. Andito tayo ngayon sa Maria Aurora. Kita mo naman sa background ko, maganda yung view. Masarap magkape dito while watching this beautiful mountains. Pero hindi ito yung natin content, oh. Parang nag-stop over lang ako dito para magkape. Since madaling araw akong bumiyahe galing sa bahay papunta dito. At ang destination natin ngayon is bisitahin natin at puntahan natin ang isa sa sinasabing pinakamagandang beach dito sa Baler. Na kung saan hindi siya masyadong crowded kasi nasa liblib siya na lugar at talagang kailangan mong sadyain na puntahan dun. At saka based sa research ko, itong beach na ito ay parang hindi siya masyadong known, although may mga tao na nakakaalam sa beach na ito, pero bihira lang. Kaya gusto kong puntahan at gusto kong makapture kung ano yung itsura dun. Dahil base sa mga pictures, maganda yung forman ng niya, ng shoreline niya dun. So from here papunta dun sa destination, it will take 1 hour and 30 minutes. Malayo-layo din konti kung dito yung starting point mo papunta dun sa beach na yun. Kaya samahan nyo ako at tingnan natin kung ano yung challenge at saka adventure na matutunghayan natin dun. So tapusin ko lang tong kape ko and then after neto babayain na tayo papunta dun. Okay? Okay. Okay guys, tapos na tayo magkape. Let's go sa ating destination. Ganda ng view. So time check, 7 o'clock na. Mga almost 1 hour din yung pahinga ko dun. And base sa mapa, 1 hour and 20 minutes exact yung travel time natin from Maria Aurora viewpoint papunta dun sa location na pupuntahan natin. At nga pala, ang pangalan ng beach is Israel Beach Camp. Hindi ko alam kung may mga cottages doon
Pero base sa pagre-research ko, more on camping dun. Wala akong mga camping equipment na dala. Hopefully kung meron ng marentahan dun, maganda. Pero I'm not sure kung mag-stay ba ako dun or mag-day tour lang, since ang panahon ngayon is hindi maganda, parang na timing na may bagyo. Pero hopefully maya maya gaganda din itong panahon na to, since maaga pa naman. After a few minutes ng biyahe, narating ko ang kanto ng Barangay Diome at ang exit mula sa highway. Barangay Diome. Pasok tayo dito, guys. So after dun sa Maria Aurora, may kanto pa right side lang, then pasok dito banda. Sana konti lang yung rough road na madaanan natin. Time check natin is 45 minutes bago marating natin yung ating destination. Pagkatapos ng ilang kilometro sa kasadang ito, huminto muna ako para i-check ang mapa. Pinupuntahan natin. Just to make sure na tama pa rin ang dinadaanan ko. Nang makabalik ako sa highway, dito ko napansin na tila sasalubungin ako ng ulan. Then right side. Saan papunta tayo sa ano? Sa may ulan. Okay guys, suot muna tayo ng ano, ng kapote para sa pantalon kasi hindi waterproof yung pantalon ko. Yung jacket lang yung waterproof. Okay guys, 20 minutes na lang bago tayo makarating sa ating destination. So talagang sinalubong na natin yung ulan. Sa liblib na tayo na lugar. Hindi ko na alam kung anong lugar to. Buti hanggang dito sementado pa rin yung ano, kalsada. Sana sanahan puro na sementado, walang rough road. Ay, grabe. Ay, grabe katarik. Hala.
Ay, ito, rough road na. Okay guys, andito na tayo sa dulo ng sementadong kalsada. 15 minutes na lang bago natin marating yung destination natin. So ito yung sinabing adventure na may kasamang exploration. Saan ba tayo dito? Diyan, akyat. Sabi ng mapa. Akyat tayo dyan. Urbida. Nagulas pa naman yung nagulas yung dinadaanan natin kasi maulan. After almost 30 minutes, Mabato. malapit ko na sanang marating ang destination ko. Dito simentado. Nang biglang Sana tayo, wala na nawala ang akong mapa sa cellphone ko. At dito nagsimula ang totoong problema ng biyahe na to. Nawala na yung mapa natin guys. Wala na tayong mapa guys. Hindi ko na alam kung totoo na ba yung patay. Wala pa namang signal dito. Wala na guys, wala na akong signal, wala na akong mapa, nawala yung mapa ko. Okay guys, wala na tayong mapa. Hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Hindi ko alam kung dito ba o dun. Try daw natin dito. Hindi ko na alam kung ano yung pupunta natin. Try daw natin dito. Hindi ko na alam kung saan ito pupunta. Gusto lang mga tao na pwede matanungan. So kung wala talagang matanungan at saka di ko na sure kung saan pupunta to, babalik na lang ako sa saan ako galing. Kung kailan malapit na ako nun. Parang may signal na. Wait lang. Parang may signal na. Ayun guys, gumana na yung mapa natin, may signal na. Base dito sa sa mapa, tama yung yung direksyon o daanan, kalsada na dinaanan natin. Tapos sabi dito 15 minutes. Ito yung literal na adventure. Hindi mo talaga alam kung ano yung mangyayari. Hindi mo alam ba na ano yung resulta o kakahinatnan nitong biyahe na to. Lo, ano yun? Sana Centristan lang yung tumama. Sayang din naman yung biyahe ko, ang layo ng pinanggalingan ko, tapos ilang minuto na lang malapit ko nang marating yung location, tapos babalik lang ako. Sayang din naman. So sagarin na natin to, dito na ako parang Centristan talaga yung tumama kanina. Buti sementado pa yung mga kalsada dito.
Grabe, liblib na talaga tong dagat na to. Dito banda sa may Baler, Aurora. Sana worth it yung biyahe natin ngayon. Sana worth it yung lugar na pupuntahan natin. Wala na talagang katao-tao dito. Wala nang naninirahan. Wala man lang bahay. Good thing lang is yung daanan dito, sementado pa. Minutes na lang. Grabe, remote area na talaga to dito. Saan tayo? Diretso lang. Ano to? Diretso lang. Diretso lang. Timing din na magulan. Maganda pumunta dito. Maganda yung panahon. Grabe na katarik na ito. Guys, natahimik dito. Porbida. Yan mo yung katarik ko. Literal na adventure na to, guys. Kasi nasa liblib na tayo ng lugar, oh. Sana worth it yung yung beach na pupunta natin ngayon. Saan ang next? Saan ang next? Ha? Tatawid ng ilog. Saan dadaan? Diyan ba? O dito? Ay, may na motor dun. May daanan dito pero delikado. Ano na yung daanan. Sira. May dumaan dun. Saan sila dumaan? Tama ba yung dinaanan ko? Daan daw tayo dito. Ulida. Madadaanan pa ba ito dito? Tignan natin. Daan lang. Nakatakot na may daanan dito. Ay, salamat, nakalagpas din. Ito sa atin ang maganda pala dito. Ba't doon ako dinaan? Saan next? Akit daw dito. Kaya pala liblib yung lugar na dinaanan natin kanina kasi parang shortcut lang yun. Pero may talaga pinaka main road which is ito. Buti na lang gumana na yung mapa ko kasi kung hindi gumana yung mapa ko baka saan ako napunta. Five minutes na lang, guys. Parating na din tayo. Parang bago lang yung kalsada dito. Mali. Tama ba? Nasa baba. Sa baba pala. Bago lang to.
Porbida. Sa baba pala, hindi ko nakita. Pero at least dine-develop na yung kalsada dito para sa susunod kung babalik man dito, maganda na yung daanan. Tingnan nyo yung daanan guys, oh. Adventure time! Alam nyo na guys, kung gusto nyo yung ganitong mga terrain, gusto nyo yung ganitong klaseng adventure, gusto nyo yung maligaw, gusto nyo yung walang signal, hala, try nyo tong trip ko. Baka magustuhan nyo. Dahan-dahan lang tayo, baka maabutan tayo ng ano, delikado yung puno na yun, oh. Nabuwal na. Tama ba yung dinadaanan natin? Dagat yung papuntahan natin, tapos ba't nandito pa tayo sa bundok? Ito, rough road na to dito. Rough road na dito guys. 3 minutes. Kung kailan malapit na, 3 minutes na rough road lang. Porbida. Tayo. Nasa rin Paris na tayo. Oh! Grabe. Kung kailan malapit na tayo, 3 minutes na lang. Ito na yung kalsada. Yung Porbida. Ano siya? Sasayad yung ano dyan eh. Dalas. Anong pinagagawa mo, Clint, sa buhay mo? Imbis na magpahinga ka. Madulas. Ba't ako kinabahan? Ay. Grabe. 1 minute na lang guys. Ba't ako kinabahan? Kung kailan malapit na. Ba't ako kinabahan bigla? Oh. Andito na tayo. Ba't andito pa tayo sa kalsada? Literal na adventure. Sana worth it ka. Ayun no. Ayun na yung dagat guys. Tingnan natin sa baba kung worth it ba talaga. Grabe. Grabe itong journey na to. Napagod ako Nawala yung antok ko. Kinabahan ako kanina kasi may mga may mga part doon sa taas na yung mga lupa is malalambot na. Tapos yung mga puno nagkatumba o nagsitumbahan. O may mga gumagano na ba? May natumba na na mga puno. Parang ito yung
mas extreme, mas liblib, remote na beach na napuntahan ko. Although may mga area na goods yung kalsada, pero in terms sa may mga part na rough road ay talagang extreme din yung ano, yung may encounter mo. Kaya no wonder kinabahan ako kanina. Oh, tingnan mo yun, oh. Oh. Yan yung beach na pupuntahan natin. Doon tayo galing. Tingnan mo yung dinaanan natin, oh. Nasa gitna tayo ng bundok. Puro bida. Grabing adventure to. Parang ngayon lang ako napagod sa biyahe na ganito, ah. Kanina smooth sailing yung ano, yung biyahe ko, maganda yung kalsada. Pero pagpapasok dito parang biglang bumigat yung pakiramdam ko. Lalo na dun sa may rough road banda. Kinabahan ako dun. Punta tayo dun sa baba para maging worth it tong ano, biyahe natin. Tingnan nyo yan guys, oh. Ayun, oh. Ayun yung dagat. Yan na yung dagat, oh. Worth it. Tingnan natin mamaya. Tingnan natin doon sa baba talaga kung worth itong dagat na to. Ito yung pinaka liblib na beach na napuntahan ko. Tsaka first time ko dito sa Baler, Aurora. Wrong timing lang talaga, eh. Kasi yung panahon, ayun, oh. Pinangliblib na talaga to. Nasa likod ng mga bundok. Bundok na mga bundok. Ito na yun, Israel. Ito na yung Israel Beach Camp. Kaya talagang motorin. May mga tao pa dito. O, tingnan nyo guys, oh. Laki ng mga alon. Ay, may mga ano dito. Ayun guys, oh. Oh. Hello sir, good morning. Ito yung Israel na ano, beach camp? Ah, okay. Hinanap nila yung caretaker guys. Maganda sana dito kung maganda yung panahon. Hello guys, I'm back. Whew. Kaya gising ko lang. Since nung pagdating ko dito is napagod talaga ako. At saka yung katawan ko parang tumamlay. Naghahanap ng higaan at saka tulog. Buti na lang yung caretaker dito si Kuya, mabait. Ito yung nirentahan kong ano. Hindi naman sa ano to, kubo. Parang cottage siya, pero may higaan, may foam, may unan. So, may electric fan din at saka may ilaw, kuryente. So, pwede mag ano dito, mag-overnight. Pwede din mag-day tour kung gusto mong magpahinga since malayo yung biyahe. Kaya need mo talaga ng pahinga pagdating mo dito. Kaya yun, buti na lang si Kuya mabait. In-offer niya itong kubo na to or itong cottage na to para makapagpahinga ako. Nag-usap kami kanina, plano ko mag-overnight, pero since hindi maganda yung panahon, tsaka hindi ka din makakaligo, so mag-day tour na lang ako. And then yun nga, nakapagpahinga ako kanina, nakabawi yung katawan ko sa pahinga. So ang gagawin natin ngayon is libutin natin yung beach. Tapos palipad tayo ng drone, pero malakas ang hangin eh. Malakas ang hangin. Pero try natin. Kaya
Mag-ayos lang muna ako para mag-prepare. And then maya, ikutin natin yung beach. Ano yung mga cottages at saka kung meron bang CR dito at maayos ba yung CR, palikuran. At libutin natin yung dagat. Sulitin natin, total andito naman na tayo at nakapagpahinga naman yung katawan ko. Kanina maulan pero ngayon wala na. Pero hindi gaano maganda pa din yung panahon, lakas ng alon. Pero sulit, worth it yung pagpunta. Kaya libutin natin yung dagat, okay? Let's go. So una, ito yung cottages nila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima yung cottages nila. Puntahan natin yung CR nila. Tingnan natin kung maganda. Yung ADB natin, no? Duming-dumi. Dungis na. Dito nakastay yung caretaker. So, ito yung CR nila. Dalawa yung CR nila. Ano? Malinis yung CR nila. May ilaw. In terms of tubig. May tubig. So dalawa yung CR nila dito. Ito. Maganda din. So malinis yung CR nila. Naka-tiles. Maganda. Tsaka pwede kayong tumambay din dito. May duyan din dun sa taas. Tsaka kung gusto nyo magluto, may lutuan dun. Tara, puntahan natin yung dun banda. Ganito kaganda yung dagat. Mas gaganda pa to kung maganda din yung panahon. Okay? So try nating saan tayo mauna. Try nating lakarin papunta dun. Tara. Sabi ng caretaker, pag ganitong panahon, advisable dito banda maligo. Kasi parang yung current niya is sakto lang. Unlike doon, kung doon ka maligo, talagang hatakin ka. Kung hanggang leeg na yung tubig, dagat, hindi ka na daw makabalik papunta dito. Kasi kahit anong pilit mong lumangoy pabalik dito sa shoreline, hatakin ka ng current papunta dun. Maganda yung buhangin niya, hindi masyadong malambot, hindi din masyadong katigasan, sakto lang. Kung kailan ready ako magligo, hindi din maganda liguan. Kasi nga, pangit yung panahon. Delikado. May mga bato din pala dito. Mga rock formation to dito. So delikado na nakapaa dito. Masusugatan ka. Ang tutulis ng mga bato dito. Pero malinaw. Tingnan nyo guys, doon lang yung may alon, dito banda wala. So maganda maligo dito, magtampisaw. Uy, nagulat ako, porbida. Dito bato na. Parang pool dito. Tingnan nyo. Parang infinity pool dito. Patag siya. Tapos dun sa kabila, may mga alon. Maganda to explore pag maganda talaga yung panahon. So, kung balak nyo pumunta dito, itapat nyo sa summer, like March, April, May, mga ganun. Kasi talagang summer season yan. Kasi sabi ni Kuya, pag umaga, andito daw banda yung sunrise. So, magandang pangbungad siya ng umaga. Once na mag-overnight ka dito, mag-tent.
bubungad sa'yo yung sunrise. Tapos ang nangangalaga sa dagat na ito ay isang grupo ng mga tribo na lokal dito sa lugar na ito. So lahat ng mga naninirahan dito, isang tribo yan sila. At kung may plano kayong pumunta dito, hiningi ko yung number ni Kuya. Ilalagay ko dito sa comment section or sa description. Para kung plano kayong pumunta dito, i-text nyo lang siya o pwede nyo tawagan. Para timbrehan nyo siya na pwede nyo tanungin na, Kuya, maganda ba yung panahon dyan? Maganda ba maligo ngayon? Okay ba yung panahon dyan? Pwede nyo siyang tawagan, pwede nyo siyang i-text sa number na ilalagay ko sa comment section or sa description. And worth it ba? Worth it ba yung yung pagod ko kanina? Yes, worth it. Kasi hindi lang sa natuklasan at na-capture ko yung kagandahan ng beach na ito, talagang may enjoy mo ng lubusan itong dagat na ito. Isa na namang adventure ang ating natunghayan at na-capture natin na meron palang ganitong beach dito sa Baler Aurora na ganito. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Punta na kayo dito. Ano talaga? Grabing waves, oh. Bang! Parang pwede mag-surfing dito, ah. Pag ano nyo, oh! Oh! Ganda. Maganda pa dun pala. Pwede mo malakad dun, oh. Papunta dun. Pwede mo din malakad papunta dun sa dulo. So magstay kayo dito overnight at maaga kayong pumunta, nakapagpahinga na kayo, pwede kayo maglakad papunta dun. Saka pwede din dun sa kabila. Okay guys, so dito ko natatapusin itong video na to. Hope nag-enjoy kayo sa adventure natin ngayon. Kung gusto niyo pumunta dito, details ilalagay ko na sa description at saka sa comment section. At saka kung may plano kayong pumunta ng beach, lalo lang ngayong summer season, ilagay nyo na to sa bucket list nyo itong beach na ito. Pangalan niya is Israel Beach Camp. Nandito sa Baler, Aurora. So again, this is Sea Capture, see the road, capture the journey. See you in my next content. Thank you for watching. Bye-bye!